Hello people! Nung nakarang araw, gumawa tayo ng olives baguette. Itong sourdough starter ko ay mahigit 1 linggo na yan sa fridge. Ganyan yung itsura niya. The day bago ako mag-bake, nilabas ko na yan from refrigerator at pinifeed ko yan siya 2 days bago ako magbe-bake. Ito ay pangalawang araw na to ng feeding ko. So, ito, nag-feed ako ng early in the morning, mga alas 6 yan. Itong natirang nasa bote na maliit, yun yung, ibig sabihin, discard yun. So, unfeed yun siya. Yun yung mga nilalagay natin sa pancake. Meron tayong mga discard na recipe na naka-posted na. And naglagay ako dyan ng 1/2 cup ng all-purpose flour and 1/3 cup ng warm water. Warm lang, hindi mainit dahil mamamatay yung ating starter. Mas maaga kang mag-feed ng starter, mas maaga kang matapos. Loose lang yung pagtakip natin dyan, hindi dapat na masikip, and ilagay natin yan sa countertop. Hintayin natin ng 3 to 4 hours until mag-double na yung size niya or umalsa na siya ng ganyan. Yung na siya, yung pabagsak na, hindi talaga siya totally bagsak, pero kailangan hindi siya, yung amoy niya kailangan hindi na acidic, yung smell niya parang medyo matamis na siya, ganun. Then that's the time na pwede na siyang i-bake. Yung natira niyan, yun yung i-feed natin kinabukasan niyan, and hindi na tayo magdi-discard, hindi na tayo magtatanggal nun. Yun na yung dadagdagan natin ng water and flour. So dito na tayo sa ating baguette bread. In a mixing bowl, naglagay tayo ng 320 grams ng warm water, 100 grams ng active sourdough starter, 2 tablespoon ng olive oil. Gusto ko lang talaga ma-enhance yung olives na flavor. Then naglagay ako ng whole wheat flour na 50 grams, yung brown na nilagay ko dyan, and 490 grams ng all-purpose flour, yung puti. So, lahat ng flour dyan ay 540 grams. It's either mag-mix kayo or purong all-purpose lang. It's up to you. Pwede kayong gumamit ng bread flour, of course. Mas maganda yun. Nag-add pala ako ng 12 grams ng salt. And then, i-mix lang yun together until mag-shaggy dough and rest for 1 hour. And then, after 1 hour, nag-stretch and fold tayo, which is ito na yung ginagawa natin. And then, cover for 30 minutes. And then, after 30 minutes, magsimula tayo ng pangalawang stretch and fold. Gamit natin yung basang kamay para hindi madikit. And then, sa pangalawang stretch and fold, dyan natin nilagay yung ating flavor na black olives. Pwede kayong mag-mix ng green and black. So, yung ginawa ko dyan, 2 set ng stretch and fold and 2 set ng coil folding. Pero it's up to you kung saan kayo prefer, kung saan kayo komportable. It's either imimix nyo yung stretch and fold and coil folding, or stretch and fold lahat or coil folding lahat. It's up to you. And then ito na yung pangatlong set. Bale, nagsimbolan ako ng coil folding dyan. So, sa coil folding talaga, parang feeling ko mas maganda yung alsa or develop ng gluten dyan pagka nagmi-mix yung 2 set ng stretch and fold and 2 coil folding. And then 30 minutes yan yung resting apart, okay? After ng last part ng ating or last set ng ating coil folding, ay iparest natin yan ng 3 to 4 hours until mag-jiggly, double ang size, and bubbly. So, nilagay ko yan sa clear na bowl para maganda yung pagkaalsan niya. And then, after 4 hours, kailangan ganyan na yung itsura niya. Jiggly, hindi na siya masyadong sticky kung kakapahin nyo, and bubbly na yung around ng bowl. Hindi na siya masyadong madikit, and yung gilid niyan, tingnan nyo yung ginagawa ko. Yan yung ibig sabihin na okay na siya. Ready na siya to shape. So, pagka madikit na yun sa bowl, ibig sabihin na overproof na siya. Pagka natanggal siya ng kusa sa bowl na ganyan, clear na yung bowl, walang dumidikit. So, ibig sabihin, tama yung inyong pag-alsa. Gusto ko lang ng olives baguette ngayon. Baguette lang yung natripan ko instead of sourdough bread, yung mga bilog or sa loaf pa natin ilagay. Depende na yan sa inyo. Sa akin ngayon, talagang baguette yung ginawa ko dahil gusto kong subukan yung
pinabili ko kay amo na sobrang tagal niyang binili. Yun talaga, supportive naman tong amo ko. Maghintay ka nga lang kung kailan niya bibilhin. Yung sabi niyang okay, siguro it takes mga 3 months, 4 months, ganun sa kanya maalala na meron pala akong pinabili, ganun. Nakagawa ko dyan ng 3 baguette kasi 3 lang yung hulmahan natin and isang mini size na sourdough bread. Itong procedure na to sa pag-shaping ng baguette, importante din to. Dito din nakasalalay, isa din to sa magandang crumb ng ating baguette. So, nag-fold lang ako and pininch ko lang yan kalahati ng space ng ating dough and then binaliktad. Basta i-follow nyo na lang yung nakita nyo sa video. Tapos, itatak in yan siya. Ilalak ba, kumbaga, para hindi siya magbubuka. And then, i-roll siya ng konti para mag-shape siya na baguette. And, ito yung binabili ko kay amo na hindi ko pa siya na-try. Maganda talaga yung niya, maganda yung shape niya dito. Kasi 'di ba, tingnan niyo yung gawa ko nung plain na baguette na walang ganito sa pan lang. Medyo naman yun, pero yung shape nun, hindi ko siya gusto. Parang nag-flat yung sa ilalim. So, nahirapan akong paglagay niyan dahil sobrang haba, di ba? Pero nagawan din ng paraan yung chopping board natin na wood. So, malaking tulong din yun. So, pagka sticky sa kamay, lang kayo ng flour para hindi madikit. Mukha lang talaga siyang complicated, no? Pero hindi naman. Nakakatuwa naman siya. Dito, nabuhos ko yung mga stress ko, no? Stress reliever ko talaga yung mga ganitong bagay-bagay sa kusina. Itong ginagawa ko is 1 day baking. Hindi ko na to pina-overnight sa refrigerator. Usually, di ba, pagkagawa ko ng sourdough, pinalalagay. Nilagay ko sa refrigerator muna overnight bago ko siya i-bake. Parang 2 days in the making. Pero depende na yan sa inyo. After 4 hours ng pagpaalsa nun kanina, it's either ilagay nyo yun sa fridge or i-bake nyo. Imumuldi nyo ng ganito and then i-bake agad. Pero mas maganda kasi pagka overnight kasi mas lalong na-enhance yung mga benefit. Mas marami tayong makukuhang benefit doon sa ating sourdough starter. Mas mag-work siya doon overnight sa refrigerator. Ganon. Matagal na kasi akong hindi nag-bake and sobrang excited ako sa tinapay. Kaya binake ko na agad-agad. Hindi ko na pinaumagahan. Ganon. Pero pwede talaga siyang i-overnight. Kung i-overnight nyo naman to, instead of 4 hours of resting, gawin yung 3 hours and then ilagay nyo lang sa lagayan na may takip. And kinabukasan, imumuldi nyo na agad right away from refrigerator and then pansahin nyo muna ng 1 hour bago nyo i-bake. Meron din akong mas easy nito na olives baguette, wala yung sourdough starter. Kung gusto nyo, mag-comment lang kayo dyan at ilagay ko sa comment section yung link. Parang 2 years ago nakagawa tayo ng ganun na ang gamit ko ay commercial yeast. Nakagawa lang ako ng 3 baguette na long dahil 3 lang yung natin molder. So yung isang natira ay ginawa ko siyang sourdough na pabilog yung shape. Pero pwede nyong gawin talaga yung 4. Pwede naman kayong gumamit ng baking pan talaga na olives baguette or baguette. Depende na yan sa inyo. Pero mas maganda tong ganitong lagayan. Pantay yung pagkaluto niya. Basta pantay siya, hindi siya sunog sa ilalim. Maganda yung pagka niya talaga kanina. Or sa lang. Kanina, kahapon pala. And siguro sa proofing niya, after na molde, binarest ko yan ng at least mga 30 minutes, no? Kasi 'di ba, sobrang nagalaw yung dough. So ipa-relax muna natin while nag-preheat tayo ng ating oven ng 30 minutes. Kailangan talaga yon yung ating oven, kailangan ready na talaga to bake. Yung na-reach na yung temperature na 475 degrees Fahrenheit. Kailangan mataas yung apoy pagka mga sourdough or mga artisan bread. And then, yung aking blade dyan, maburol na yan ba? Kaya yung outcome niyan ay medyo hindi maganda yung pagkahiwa. Pero yun lang naman. Yun lang naman yung problema dyan. Kasi nga, mapurol na yung aking blade. Nag-spray ako ng water yan para makatulong para mag-steam yung ang ating baking time dyan. Kailangan mag-steam yung ating bread ng 15 minutes. So, nag-spray ako ng water
para makatulong siya na maganda yung ating crust ng ating bread. Naglagay pa ako ng hot water dyan sa loaf pan. Binake ko yan ng 15 minutes with steaming water. After 15 minutes, ganyan na yung itsura niya. Sobrang natuwa na ako dyan. Tinanggal ko yung water, tapos binake ko yan without steaming ng 15 minutes until mag-light brown. While naghintay tayo na maluto yung ating baguette for 15 minutes, gawa tayo ng dipping sauce. So, magandang quality ng olive oil and then balsamic vinegar. And naglagay tayo dyan ng garlic confit yung ginawa natin. Nagamit din natin, tapos naglagay tayo ng parmesan cheese. Depende na yun sa inyo kung mag-add kayo ng fresh tomato, dried tomato, cherry tomato. And yung baguette bread, pwede nyo kainin with pasta, with soup na creamy, mas masarap. Or pwede nyo kainin with dipping sauce na mga ganito. Depende na yun sa inyo. It's up to you kung ano yung gusto nyo. Sa mga oras na yan, yung mga alaga ko at yung amo kong babae wala dito sa bahay. Yung amo kong lalaki, kakarating lang, kumakain siya ng lunch niya, late na, and nagtulog-tulugan sa sala. Pero alam niya na meron akong kaganapan dito. Pagka ganito na oras, gabi na, paggabi na, tapos dito pa rin ako sa kusina, alam nila na meron akong ginagawang pagkain sa kusina. So, hinintay na niya lang pala na matapos ako, saka siya pupunta ng kusina. And binitbit ko yan sa taas yung isang buong, talaga, yun yung dinner ko. Isang buong baguette na isang piraso, yun yung kinain ko. And the rest, nilagay ko lang yan sa clean kitchen. And ganyan lang yung nilagay ko, pero nagtabi ako ng lagayan na Tupperware in case na hindi nila maubos. And hinintay na lang ng amo kong lalaki yung mga bata, yung asawa niya, para sabay-sabay silang kumain. And nakatanggap ako ng message sa WhatsApp na ang bread ay sobrang sarap. And kinabukasan, which is kahapon, ang pagkain namin ay spaghetti bolognese, and yun yung pinartner namin. Talagang tinipid. Ganyan ng umaga, nakita ko yung buntot na lang na maliit dyan sa baguette na yan yung natira. Sa paggawa ng sourdough bread, hindi biro, pero the most exciting part dito ay yung makita mo yung loob, kung ano yung crumb niya, ganon. Tada! And sobrang natuwa ako dahil ang ganda ng kanyang texture, ang ganda ng crumb niya. Talagang perfect yung dating, perfect yung itsura niya, and napakasarap, malambot, chewy sa loob, and yung crunch sa labas. Lalo na to pagka bread flour ang gamit, mas maganda talaga yung kanyang crumb. Pero talaga na-surprise ako dito na, pwede pala. First time kong nakagawa ng baguette or sourdough na one day making, or pagkatapos ng fermentation, binake ko na agad. Hindi ko na nilagay sa refrigerator. Pwede naman talaga. Pero dahil sa gusto nating makakuha ng more benefit doon sa ating sourdough starter, mas gustuhin pa rin natin na ilagay overnight sa refrigerator. Narinig niyo ba yung crunch? Ganyan yung crunch ng freshly baked sourdough or sourdough baguette.